na ito ay pinagtulungan po namin mga petitioner kasama ng aming abogado, si Attorney Jose Arturo Topacio III, sapagkat para po sa amin ay yung pong mga public statements ni Senate President Vicente Sotto III, with all due respect to him, ay lumalampas na po sa legitimate commentary at ito po ay nagtatransgress na into the territory of statements that tend to reveal and destroy the credibility, undermine the faith of the people in the Supreme Court. Lalo-lalo na po yung may mga statements niya, for example, nasasabihin niya, mas magaling pa ang first year law student kaysa sa mga maestrado ng Korte Suprema. Parang inamend na ang konstitusyon, hindi naintindihan ng ponente na si Senior Associate Justice Leonen, walang alam sa rules. Para sa amin po, hindi na po ito tama, lalong-lalo na sa isang tao na siya po ang pinuno ng upper chamber ng ating Kongreso. So, para po, hindi po ito para patahimikin si Senate President Sotto, at tulad ng sinasabi ng iba, is free to say what he wants, basta ito po ay hindi bumabalangkas sa rules on contempt and what is permissible na sabihin, sapagkat the Supreme Court, being one of the three great departments of government, is entitled to respect from the other two departments. Hindi pwede bastusin na lang. Hindi naman po pinabastos ng Supreme Court ang Senado o ang mababang kapulungan. So, what the Senate Presidents do is totally uncalled for. Ginawa lang ng Korte Suprema ang kanyang katungkulan sa ilalim ng konstitusyon to determine whether there is grave abuse of discretion on the part of any department of government. Hindi po dapat ganyan. The power of judicial review. Sir, pwede ba niyang defense na kung equal branch naman? Hindi po. Hindi po. Sapagkat kahit co-equal ka, kaya nga co-equal hindi mo pwedeng sabihin na mas magaling ka. Oo, na mas magaling ka. Co-equal. Kayo ay may ginawa kayo sa impeachment. May dumunog sa Korte Suprema. Sinabi ng Korte Suprema, excuse me, mali yung ginawa ninyo in the exercise of its duties. Dapat po yung malangin. Kung natatandaan nyo po yung sa Amerika, yung Gore versus Bush sa Florida. Di ba naging Florida ang battleground state? Yung botohan sa Florida ang nagkatalo kung sino magiging Pangulo ng Amerika, ng Estados Unidos. Natalo si Gore sa Korte Suprema. Ano sabi ni Al Gore, who is Vice President at the time? I do not agree with what the Supreme Court did, but I respect it that those are the accretions of mature politicians in a mature democracy. Tayo, parang bata tayo pag hindi natin nakukuha yung gusto natin, dadabog tayo, napitikon tayo. Hindi po dapat ganon ang Senate President. Kasi kung ma-file na dito po si SP maaari po siyang ma-judge in indirect contempt. Sure. Maaari po siyang kagalitan o ma-reprimand, ma-censure. Kataas-taasan po, siya po ay pagbultahin ng 30,000 o makulong ng 6 na taon. 6 na buwan, sorry. Dito sa sakot ng parliamentary Ay, hindi po. outside. Outside. Actually po, yung mga sinabi niya sa loob ng halls of the Senate ay magiging subject to a separate complaint sa Ethics Committee na gagawin din po namin. Kasi hindi po pwedeng galawin ng kahit sino. He can only be responsible for statements made as Senate President inside the halls of the Senate sa before his peers, yung kanyang kapwa mga senador. Pero yung mga sinabi niya sa labas, they are subject to the same acts as an ordinary citizen. Hindi po ba mag-follow? Inaayos pa po namin, inuna lang po namin ito kasi hindi na po talaga namin masigura. We are lawyers and therefore we are officers of the court. At kaya hindi po namin masigura yung ginagawa po ni Senate President Sotto, with all due respect to him. And just to add, As a matter of fact, may jurisprudence, pangalan din, Inre Vicente Sotto, Oo. 1949. Lolo niya at senador din. At doon, indirect contempt. Same case at convicted siya. Nag-fine siya doon. At ang ginawa ng lolo niya doon ay pareho rin sa ginawa niya dito. Criticize niya yung decision ng Supreme Court. In-intimidate niya yung Supreme Court. Pinuli niya yung Supreme Court. At sinabi, baka palitan yung mga laman ng Supreme Court. Yun din ang sinabi ni Senator Tito Sotto dito. Mag-chat-chat tayo at palitan natin yung
sa case na ito dahil merong precedent na lolo niya pa. At kung ano ang ginawa ng lolo niya dati, yun din ang ginawa niya ngayon at same case at same penalty rin ang lalabas laban sa kanya ngayon. Indeed, history repeats itself. So yung sa In Risotto, isa sa mga kaso yon na ni-review namin when we were taking the bar examination, di ba, Attorney Perdi? Oo. Isang as security advisory of Attorney Perdi Bacasio, yours truly, Attorney Manuelito Luna, I am defensor, Attorney Aaron Cristo, I am Mary Captain Villas Dinas, Representative Garcia are the complainants in this case. But together with us, we are very fortunate to have with us our good friend and always providing leadership for the former Congressman Taras in this complaint that we filed against Senator Soto for indirect contempt. So I would like to give the floor first to Taras. Magandang hapon po sa kababayan. Sir, lapit na sir. Lapit na sir, may speak to put my name Sweden. I am with the lawyers who are filing Baba nyo nga yung mic, naka ano eh. Baba lang namin yung mic. Baba lang namin yung mic. Paano yung mukha? Baba nyo yung mic. Wala na itong mic, baba. Wala kami sinasabi. Wala. Baba nyo yung mic. Hindi makita yung gandang lalaki. Ang taas eh. Para ka namin pinasusubo ng mic, sir eh. Okay na, sir. Konti pa. Okay na? Baba pa, konti pa. Sir, harap ka sa camera. Sir, harap ka rito. Si Atty. Jose Arturo Topacio III sa para po sa atin ay yung mga public statements ni Senate President Vicente Soto III of due respect to him ay lumalampas na po sa legitimate commentary at ito
po ay magtatransfer sila the territory of statements that tend to destroy the undermine the faith of the people. Yes, lalo-lalo na po yung mga statements niya, for example, sasagutin niya, mas magaling pa ang first year law student kaysa sa mga vice president. Mahal ka Senior Associate Justice walang alam sa rules. Eh, para sa amin po, hindi na po ito tama, lalo-lalo na sa isang tao na siya po ang ng upper chamber ng ating. So, para kapahigin si Senate President Soto at ito po sinasabi nila is the same at once, mas kahit po ay hindi na malakas sa rules on contempt and what is permissible na sapagkat is report one of the good departments of government is entitled to spend from the other good departments 20 pastos na lang. Hindi naman po nila pasusan sa report ang sinalo o ang mamamay ng bulan. So, what the Senate President is totally po, ginawa lang ng Korte Suprema ang kanyang kapulan sa ilalim ng posisyon to determine whether there is grave abuse of discretion on the part of any department of government. Dapat the power of Okay. Defense na po kahit po equal kaya nga po equal hindi ka pwede ikaw sabihin na mas makakita na mas makakita equal kayo ay may ginawa kayo sa impeachment pwede po nung sa Korte Suprema sa ilalim ng Korte Suprema maraming ginawa kayo in exercise of is dapat po natin kung natatandaan po yung sa Amerika yung war versus peace sa Florida. Paano kung Florida ang botohan sa Florida ay presidente ng Amerika, Estados Unidos. Natalo si Gore sa Korte Suprema. Ano sabi ni Al Gore, who was Vice President at the time? I do not agree with what the Supreme Court did, but I respect it that those are the actions of mature politicians in a mature democracy. Hindi tayo parang bata tayo. Pag hindi natin ang buhay yung gusto natin, gagabog tayo, nakibigin tayo. Hindi po dapat ganun ang Senate. Rinig kong ma-file na guilt of indirect contempt si SP Soto, ano po ba maging epekto nito sa kanya? May penalty po ba? Maaari po siya na ma-judge in indirect contempt. Maaari po siya pagalitan, ma-repriman, ma-censure, nataas-taasan po, siya po ay papuntahin, mag-mentally, o makulong ano what siya. Hindi po, outside. Actually po, yung mga sinabi niya sa loob ng halls of the Senate ay subject to separate complaint sa ethics committee na gagawin mo po. Kasi hindi po pwedeng gawin yung kahit sino. He can only be responsible for statements made as Senate President aside the halls of the Senate sa before his peers yung kanyang actual mga senador. Pero yung mga sinabi niya sa labas, they are subject to the same acts as an ordinary citizen. Inaayos po namin, inunalan po namin ito kasi talaga namin masunulan. They're lawyers and therefore we're officers of the court. At kaya hindi po namin masunulan yung ginagawa po ni Senate President Soto with all due respect to him. And just to add, may mga statements siya online. Pwera dito sa interview kay Mr. Esquerra, meron siya mga online post sa Facebook niya which to my mind is demeaning, disrespectful of the integrity of the Supreme Court as an institution. And tinarget niya yung ponente, yung senior justice, parang personal niya. And he also had a statement na inaamyentahan ng Constitution ang desisyon ng Korte Suprema. Mali po yun. The Supreme Court is the final arbiter sa lahat ng constitutional questions.
very responsible yung pahayag ni Senate President Vicente Soto. May jurisprudence marami. In fact, As a matter of fact, may jurisprudence, pangalan din, Inre Vicente Soto, 1949. Lolo niya at senador din. At doon, indirect contempt. Same case at convicted siya. Nag-fine siya doon. At ang ginawa ng lolo niya doon ay pareho rin sa ginawa niya dito. Hindi-decide siya yung decision ng Supreme Court. Hindi-decide niya yung Supreme Court. Pinuri niya yung Supreme Court. At sinabi, makapalitan yung mga laman ng Supreme Court. Yung din ang sinabi ni Senator Tito Soto dito. Pag-check siya tayo at palitan natin yung laman ng Supreme Court. Kaya mataas ang tiwala namin sa case na ito dahil merong president na lolo niya pa. At kung ano ang ginawa ng lolo niya dati, yun din ang ginawa niya ngayon at same case at same penalty rin ang lalabas laban sa kanya ngayon. history repeats itself. So yung sa Inri Soto, isa sa mga kaso yun na ni-review namin when we were taking the bar examination, di ba, 2013. Isang very famous and landmark case po yun. Kaya sana nadala-dala na ito si Senate President Soto. Knowing that, yung lolo niya ay kinastigate ng Korte Suprema for indirect contempt before. Pero, I don't know kung anong ginawa niya, masyado niyang pinersonal ang ating Korte Suprema. And that is very bad to our system of democracy and the design of the Constitution. Ang Constitution natin ay klaro na binigay ang poder sa ating Korte Suprema na mag-interpret ng ating Constitution. Kahit pa impeachment ang issue. Kasi ang impeachment is provided in Article 11 of the Constitution. Dapat galangin po ang desisyon ng Korte Suprema at Constitution. Early morning para sa ibang senator. It's not our place to warn anyone. Kasi sila. We just want to show that if you cross the line, kami mo mga abogado ay we will not tolerate it. I'm also challenging the integrated bar of the Philippines. Anong ginagawa niyo dyan mga kumpanyero? Kolekta kayo ng kolekta ng membership dues. Hindi naman pinagtatanggol ang Korte Suprema. Kami na lamang integrated bar should be the ones who are spearheading the Supreme Court, yet we see nothing but silence. Masyado na po politicize na kasi ang ating integrated bar. At saka, alam mo, doon sa mga sinasabi niya, parang directed pa niya ang Supreme Court na magsagawa sila ng constitutional amendment or charter change with the implication na parang i-abolish ba nila yung Korte Suprema. Sila nga mismo, for so many decades now, under so many presidents, there has always been proposal to amend the Constitution to constituent assembly. But pagdating ng point na magsagawa na ng amendment to constituent assembly, it's always the Senate ang paalas. Kasi takot sila na ma-abolish sila kasi parati nilang inaano yung voting separately or voting as one. Tapos here comes this guy, Soto, trying to talk about constitutional. Kaya nga, challenge this guy, may podcast